Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang live-action, science fiction film na tinatawag na Osiris. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Noong 1977, kinuha ng space probe na Voyager 1 ang unang litrato ng Earth-Moon system mula 1.6 miles ang layo. Noong 1979, lumipad ito malapit sa Io, isa sa mga buwan ng Jupiter, at nadiskubre nitong may aktibidad ng bulkan sa ibabaw nito. Pagsapit ng 1980, dumaan ito sa Saturn. At noong 2012, iniwan ng Voyager 1 ang ating solar system at pumasok sa interstellar space. Samantala, sa Earth, isang grupo ng mga sundalong Amerikano ang nasa gitna ng misyon sa isang napakadelikadong war zone. Halos maunahan sila ng dalawang kalaban pero mabilis silang rumspund at napatumba ang mga ito. Habang sumasabog ang mga bomba sa malayo, tuloy lang ang pag-usad ng team, pinapatay ang sinumang kalabang masyadong lumalapit. Umakyat sila sa hagdan papunta sa isang balkonahe, at agad pamwesto ang mga sniper para barilin ang mga kalaban mula sa itaas. Nag-ikot naman ang natitirang miyembro sa loob ng gusali para patumbahin ang sinumang lalaki na humaharang sa kanila. Dosenang kalaban ang sunod-sunod na bumabagsak ng walang awa hanggang tuluyang lumanas ang gusali. Pagkatapos, lumabas muli ang grupo sa kalsada at nakita ang mga jet na dumadaan sa himpapawid habang patuloy silang pumapatay ng mga kalaban. Pero pagliko nila sa kanto, bumungad sa kanila ang isang buong squad ng mga kaaway na naghihintay na. Mabilis silang nagkubli at sumali sa putukan. Ngunit kahit gaano karami ang napapatumba nila, masyadong malaki ang kalabang grupo para manalo sila. Nagpasya silang umatras. Habang umaatras, tinamaan ang isang sundalo at kinailangang buhatin ni Rhodey. Walang tigil ang putukan habang tumatakbo sila, nagtatago kung saan man may pwesto, sabay patuloy na pumapatay ng mas marami pang kalaban. Gusto sanang gamutin ni Rhodey ang sugat ng kaibigan niya, pero kailangan niyang magpaputok para protektahan ang sarili. Pagbalik niya para tingnan ulit ang sugat, patay na ang sundalo. Isang panibagong kalabang squad ang paparating at na-corner ang team sa dulo ng kalsada. Kaya ginamit nila ang radio para humingi ng tulong. Biglang nagdilim ang paligid at lumitaw ang isang pulang liwanag sa makakapal na ulap sa langit. Napatigil ang dalawang panig sa gulat habang unti-unting nahahayag ang isang misteryosong makina na nagpapaputok ng beam, pinapatay ang buong kalabang squad sa isang iglap. Pagkatapos, naging puti ang liwanag at nag-charge ng ilang segundo bago maglabas ng napakalaking boltahe. Tinamaan ng kidlat ang mga sundalong Amerikano at hinayla sila papasok sa makina, kung saan may isang alien na nag-restrain sa kanila para sumailalim sa kung anong klaseng eksperimento. Nakakita ang mga sundalo ng mga kidlat-kidlat na alaala ng kanilang nakaraang buhay at huling labanan bago sila nawalan ng malay. Maya-maya, nagising ang team na nakapirmi sa loob ng isang kakaibang device. Biglang patay ang makina at iniluwa sila palabas. Ilang sandali bago sila makabawi, nagsusuka pa sila ng likidong pumasok sa kanilang baga. Nakilala ni Jax na iyon ay stasis resin, na dapat ay mabilis matuno. Pero hindi niya alam kung bakit niya alam ang impormasyong iyon. Hindi alam ng team kung nasaan sila at iniisip na baka mga Ruso o Chino ang kumidnap sa kanila, pero ang mga sulat sa makina ay hindi galing sa Earth. Nakakita si Reyes ng isang plaque ang may nakasulat ang kanilang mga pangalan at unit designations, pero hindi niya maintindihan kung bakit alam niya iyon. Lahat ng kanilang armas ay puno, at ang huling natatandaan nila ay ang putukan sa kalsada, kasunod ang kidlat. Sabi ni Leader Kelly, kailangan nilang kumilos bago sila matagpuan ng kumidnap sa kanila. May malaking bilog na pinto sa dulo ng corridor, pero kahit pindutin ang button, hindi ito bumubukas. Nagtrabaho ang mga sundalo ng magkakasama para buksan ito ng mano-mano. Pagkatapos maglakad sa isa pang hallway, nakakita sila ng pangalawang pinto na noara sa track nito. Napansin ni Rhodey ang isang vent hatch sa pader at pinapunte si Reyes para imbestigahan. May ilaw sa bibig, gumapang si Reyes sa vent at nakakita ng maraming daan, kaya pinili niya ang tanging may natitirang liwanag. Sa huli, nakakita siya ng isa pang hatch at lumabas sa kabilang side ng vent door. Pagkatapos ipaalam niya sa team, pumasok din sila sa vent para sumama sa kanya. Nang tingnan nila ang pinto mula sa side na iyon, nakita nila ang malalalang paso at marka ng impact, parang may taong sinusubukang pumasok ng todo. Parang maze ang lugar, at iniisip ni Nash na baka ito ay isang lihim na underwater prison. Biglang may narinig silang kakaibang tunog kaya nagpatuloy sila sa pag-iimbestiga.
Sa susunod na koridor, nakakita sila ng trail ng dugo sa sahig. May clamp rin sa pader na nagpapahiwatig ng power failure. Ibig sabihin, parang namamatay ang lugar, kaya iyon ang dahilan kung bakit pinatay ang makina at pinalaya sila. Ang susunod na silid ay puno ng fog sa sahig. Isang patak ng dugo ang bumagsak sa mukha ni Rhea, at nang tumingin siya pataas, nakita niya ang mga bangkay na nakasabit sa paa ng walang ulo. Dinala ni Kelly si Gibbs at Reyes sa susunod na silid kung saan isa pang pinahirapang katawan ang nakasabit sa ibabaw ng kakaibang mesa. Nandoon din ang isang babae na nakadikdik ang kamay, si Robbie, na nagising at nagsalita sa ibang wika. Hilahin ng mga sundalo ang lever para palayain siya. Biglang lumitaw ang isang halimaw na alien sa harap ni Gibbs at sinaksak siya gamit ang malalaking kuko bago itapon pabalik. Sa nakaraang silid, nakakita si Nash ng kakaibang armas. Narinig ng tatlo ang gulo sa malapit at dali-dali silang pumunta para tulungan ang kanilang kaibigan sa putukan. Parang walang epekto sa armor ng kalaban ang normal na bala, at tinamba ng alien ang tatlong sundalo sa isang suntok. Nang subukang barilin ni Kelly ang alien, mabilis siyang nade disarm at hinawakan sa leeg, tinitingnan siya bago itapon rin. Habang inaatake ng alien si Jax, ipinasa ni Nash ang kakaibang armas kay Rhodey, na sa wakas ay nagamit ito at pinaputok sa kalaban para mapabagsak ito. Akala ng mga sundalo patay na ito, pero umalangaw-ngaw ang alien. Sa kanilang gulat, pinutok ni Robbie ng tama ang alien para patayin ito. Sinabi niya ang isang bagay na hindi maintindihan ng iba bago umalis. Sinundan siya ng grupo ng mapagtanto na patay si Gibbs. Sa susunod na koridor, nagulat si Robbie nang makausap siya ni Kelly sa kanyang wika. May panibagong alien sa malapit, at nagbukas ng putok si Kelly habang sinasabi sa iba na tumakbo. May laser gun din ang alien at agad na pinaputok si Ravi. Dumating ang sariling grupo ng mga halimaw sa likod nito at nagbukas ng putok. Tinulungan ng mga sundalo si Ravi at tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Nagkaroon ng habulan habang pareho ang panig na patuloy na nagpaputok habang gumagalaw. Nakahanap ng tagwan ang mga sundalo sa susunod na koridor at nang makita ni Robbie ang pagkakataon, hinailan niya ang lever para isara ang pinto. Pinasok ni Kelly ang kutsilyo sa pagitan ng pinto at pader para harangan ito at sinabihan si Jax na sumama kay Robbie para maghanap ng paraan palabas. Sinimulang katukin ng mga alien ang pinto at umatras ang mga sundalo, alam nilang hindi ito tatagal. Nakakita sina Jax at Robbie ng butas na puno ng cable at umakyat dito hanggang sa maabot ang vent. Sinabihan ni Reyes ang iba na sundan sila at siya'y naiwan. Bilang distraction, nang tuluyang bumukas ang pinto, binaril ni Reyes ang unang alien para matamba ito, kaya muling nagsara ang pinto. Ngunit nagawa ng lahat ng halimaw na pasukin ito at lumapit kay Reyes. Kaya tumakbo rin siya patungo sa butas. Nang maabot ang vent, hinawakan ng alien ang kanyang paa at hinayla palabas. Pumunta ang pangalawang halimaw at agad pinasabog ni Rhodey ang ulo nito. Nakahanap ang team ng exit at itinulak ang ilang metal beams para makapasok sa silid. Pagkatapos marinig na patay na si Reyes, nabaliw si Nash at sumigaw tungkol sa pagkikita ng alien. Pinakalma siya ni Kelly bago tanungin si Rhodey kung bakit alam niya gamitin ang laser gun, pero hindi niya maalala. Sinubukang alagaan ni Jax ang sugat ni Robbie, pero sinabing ayos lang siya. Isinali ni Kelly ang sinabi niya, kahit hindi niya alam kung bakit naiintindihan niya ang Russian. Tinanong niya si Robbie, at tinawag niya ang mga lalaki na sleepers, bago kinumpirma na alien ang mga halimaw. Ipinaliwanag ni Robbie na nasa spaceship sila at alam niya ang English. Sinabihan niya ang team na kailangan nilang pumunta sa ligtas na lugar. Patuloy na nababaliw si Nash at pinilit siyang manahimik ni Rhodey. Pinutol ni Ravi ang usapan at pinaalala sa kanila na kailangan nilang magpatuloy. Samantala, pinahirapan ng mga alien si Reyes gamit ang device para tingnan ang kanyang alaala at matutunan lahat ng alam ng team. Base sa nakita sa alaala, dumating ang alien sa baluktot na pinto at inactivate ang device sa kanyang gauntlet. Sa isa sa mga koridor, ipinaliwanag ni Robbie na ang alien na may mga peklat ang leader at may 12-dosenang halimaw na tumutulong sa kanya. Ibinunyag din niya na may motion sensor sa mga pader at ang layunin ng alien ay gawing pagkain ang mga tao. Nang pumasok sila sa susunod na silid, napadpad sila sa isang tulay sa ibabaw ng bangin at napalibutan ng libu-libong ilaw. Tiningnan ni Jax ng malapitan at natuklasan niyang hindi ito mga light bulb. Talaga palang mga kapsula ito na may mga katawan sa loob. Tinawag ni Robbie ang mga ito na sleepers, at iginiit na kailangan na nilang umalis.
Nagpahinga sila sa susunod na koridor para muling lagyan ni Kelly ng benda si Robbie. Nag-usap sila tungkol sa kanilang buhay bago ang digmaan at ibinahagi ni Kelly na siya ay isang diborsyadong ama. Nagsimulang mag-alala si Nash kung baka mga demonyo ang mga nilalang imbes na alien at dumadaan sila sa biblical rapture. Makaraan ang ilang minuto, natagpuan ng team ang isang hangar na puno ng mga container. Ipinaliwanag ni Ravi na naglalaman ang mga ito ng lahat ng bagay na ninakaw ng mga alien mula sa Earth. Inisip ni Rhodey na kakaiba na hindi pa sila inaatake ng mga alien at nagtutorya na baka sinasadyang iniikot nila sila para masapol. Sang-ayon si Kelly at inihayag na lalaban sila, hindi pinapansin si Robbie nang sabihin nitong masama ang ideya. Nagboluntaryo si Jax na maging pain at pumunta sa hallway kung saan nagsimulang kumanta. Sinundan siya ng mga alien ayon sa kanyang tinig at mabilis siyang nagbukas ng putok. Pagkatapos ng ilang putok para maka-attract ng atensyon, nagsimulang tumakbo si Jax. Hinabol siya ng mga alien habang patuloy na nagpaputok ng laser guns. Paminsan-minsan, bumabalik siya para magputok pabalik, hindi gaanong nakakasira pero nagpapanatili ng galit sa kanila. Sa huli, narating ni Jax ang hangar at patuloy na minamock ang mga alien para sundan siya. Nang marating ng mga nilalang ang dead end, binaril ni Nash ang isa sa ulo mula sa sniper spot niya. Pagkatapos, pinalibutan ng natitirang team ang mga kalaban at sabay-sabay silang binaril, pinapatay isa-isa. Pagkatapos, binanggit ni Robbie na napakadali nito at natakot sa posibleng patibong. Sa sandaling iyon, pumasok ang isa pang alien squad sa hangar. Na nagbukas ng putok ang team, pero kahit si Nash ay hindi makabaril dahil may dala ang mga alien na napakamatibay na shield. Lahat ay tumakbo at tumalon si Nash mula sa container papunta sa container hanggang sa makasama muli ang kanyang team. Tumakbo sila papunta sa pinto ng mabilis, pero sa kasamaang palad, tinamaan si Jax sa likod at agad na napatay. Galit na sumigaw si Nash at binaril ang pumatay sa ulo bilang paghihiganti. Ang apat na survivor ay tumakbo palabas ng hangar at pumasok sa corridor kung saan nagkubli muna sila habang patuloy na nagpaputok hanggang sa makita ni Robbie ang handle para isara ang pinto. May mga alien ding dumarating mula sa kabilang panig, kaya nakatakas ang team sa pamamagitan ng hatch sa pader. Gumapang sila pababa sa tunnel at napadpad sa isang pool na puno ng mga kalansay at nabubulok na laman. Ang amoy ay sobrang sama na ilan sa kanila ay nagsusuka. Nang magsimulang mabaliw si Nash, kinailangan ni Kelly siyang patahimikin. Naputol ang usapan ng isang boses mula sa itaas. Tumangala si Ravi at nagulat nang makita ang kanyang ina, si Anya, na agad nagbaba ng lubad. Umakyat si Ravi at nagyakap ang mag-ina. Ginamit din ng mga sundalo ang lubad, at napansin ni Kelly ang uniforme ni Anna na nagpapakita na siya ay isang Russian soldier. Pinatnubayan ni Anya ang grupo sa mga koridor, palaging iniiwasan ang mga sensors sa pader. Dinala niya sila sa isang hatch sa sahig at bumaba sila sa basement kung saan kinandado ni Anna ang pinto. Lahat ng pader ay pinalamutian ng mga obra. Ibinahagi ni Kelly kung paano nagising ang kanyang team, at ipinaliwanag ni Anna na iyon ay isang trophy room. Nakaligtas lamang sila dahil sa pagkasira ng makina. Nawawala na sa kanya ang oras mula nang siya ay nakidnap, pero iniisip niyang nasa 20 o 30 years na siya dito. Napagtanto ng mga sundalo na ipinanganak si Ravi sa barko. Pagkatapos, ibinunyag ni Anya na nagkaroon ng invasion. Lumalabas na ang Voyager 1 ay may mapa para anyayahan ang mga friendly aliens sa Earth. Ngunit natuklasan ito ng mga masasamang nilalang at ginamit para sakupin ang planeta. Una, kinidnap nila ang pinakamahusay na military strategist sa mundo at ikinonekta ang kanilang mga device sa utak ng tao para mangalap ng impormasyon, kaya't ang mga sundalo rin ay na-frozen sa makina ng ilang dekada. Lahat ng kakaibang bangungot na nakita nila ay war games na ginawa ng mga alien para pag-aralan kung paano lumalaban ang sangkatauhan. Dahil dito, napigilan nilang labanan ang Earth sa loob lamang ng ilang linggo. Ang koneksyon sa isip ay dalawang paraan, kaya't naintindihan din ng mga sundalo ang ilang bagay bilang kabayaran. Tinatawag ito ni Anya na pagkuha ng gifts. Dinadala ng barkong ito lahat ng spoils of war pabalik sa planeta ng mga alien. Si Robbie's father ang sumabuta sa reactor at naging dahilan ng pagkasira ng mga makina. Karaniwan, hindi nakikipagbahagi si Anna sa sleepers, kaya't nakaligtas siya ng matagal. Ngunit namatay ang kanyang team sa sabotage mission, kaya kailangan niya ngayon ang tulong ng mga sundalo. Ang gift ni Anna ay ang kakayahang marinig ang mga nilalang mula sa malayo at maintindihan ang sinasabi nila, at alam niyang sinusubukan nilang ayusin ang communications relay.
Kung makipag-ugnayan sila sa kanilang home planet, mas marami pang alien ang darating, kaya kailangan silang pigilan. Nagpahinga muna ang mga sundalo, at sinabi ni Nash na hindi na sila makakauwi. Tiningnan ni Kelly ang larawan ng kanyang anak na babae at napagtanto na dapat ay nasa 40 years old na siya kung buhay pa, na nagpaisip rin kay Rhodey tungkol sa kanyang mga anak. Nagdesisyon ang team na makipaglaban at bumuo ng plano kasama si Anya. Iniisip nila na may humigit kumulang 2 dozen na alien na natitira, at ang comm center ay nasa top deck kung saan sila pinakamalakas. Makakapasok sila roon sa pamamagitan ng vents, kahit na agad silang made detect ng mga alien. Buti na lamang at may dalang explosive si Anna na pwede nilang gamitin. Gumapang ang grupo sa vents para maabot ang top deck. Sumasang-ayon sina Rhodey at Kelly na ilihis ang atensyon ng mga alien habang sina Nash at ang mga babae ay nagsiset up ng explosives. Binibigyan din ni Anna si Kelly ng isang stolen gauntlet para magamit ang shield. Hati ang grupo, at nakarating agad ang team ni Nash sa main room kung saan binabantayan nila ang mga alien guards mula sa balcony. Sa corridor, nakakita sina Kelly at Rhodey ng sensor na natakpan ng dugo, kaya naghahanap sila ng pangalawa. Maya-maya, nakatanggap ng alert ang isang alien sa kanyang gauntlet. Binaril pa ni Kelly ang sensor para tuksuhin ang kalaban. Tinawag palabas ang guard sa main room para makalabas na ang team ni Nash. Habang nagbabantay siya, ini-install ng mga babae ang explosives. Nagkubli sina Kelly at Rhodey nang marinig ang paparating na guards at naghihintay ng tamang pagkakataon para barilin ang mga ito mula sa likuran. Dumating agad ang backup na sabay-sabay nagpaputok, kaya inactivate ni Kelly ang shield, na nagbibigay daan sa kanila para ipagpatuloy ang laban. Hinawakan ng isang alien ang isa sa mga kasama nito para protektahan ang sarili at nagtulak pasulong, pinipilit ang mga lalaki na umatras. Nagkubli sila sa ibang koridor at nagpapatuloy ang putukan. Ngunit isa sa mga alien ang nakadetect ng bagay sa kanyang gauntlet at pinapunta ang kalahati ng kanyang team sa ibang direksyon. Sa main room, narinig ni Anya ang paparating na mga alien. Tinawagan ni Kelly at Rhodey ang iba para babalaan sila tungkol dito habang nakikipagputukan pa rin. Pero walang paraan para makatakas ang tatlo. Nang tumawid si Kelly sa pinto, sinara ito ni Rhodey at sinabi na iligtas niya ang iba habang hinahadlangan niya ang mga alien. Pagkatapos, ibinuhos ni Rhodey ang lahat sa laban, pinaputok ang laser gun hanggang maubos ang kuryente. Lumipat siya sa regular niyang baril at lumapit sa isa sa mga nilalang na kinuha siya gamit ang shield. Itinapik siya sa pader bago tingnan ng alien ang kanyang mukha. Ginamit ni Rhodey ang sandaling iyon para ihulog ang 2 granada, na nagdulot ng malaking pagsabog sa corridor at pumatay sa kanya pati sa mga alien sa paligid. Nakapasok naman ang kabilang kalahati ng alien squad sa main room at nagbukas ng putok ang mga tao para patumbahin hanggat makakaya. Sa simula ay mahusay sila, pero dumating ang mas maraming alien na may shield. Pinapaalis ni Anya si Robbie at sinabihan si Nash na protektahan siya. Dumating din ang mas malaking alien at nagbukas ng putok para pabagsakin si Anya. Sumigaw si Ravi para sa kanyang ina at kinailangan ni Nash na hilahin ito palayo nang makita niya si Anna na pinapagana ang detonator. Na-activate ang explosives at nagresulta sa malakas na pagsabog na winasak ang buong silid, pati ang malaking makina at lahat ng alien sa paligid. Sa corridor, nakita ni Nash na paparating pa ang mga alien at ipinasok si Robbie sa hatch para magtago. Nagsimula siyang sumigaw habang tumatakbo para habulin siya ng mga alien, hindi nila napapansin ang babae. Huminto siya sa dead end at nagsimulang kumanta ng parehong kanta na inawit ni Jax. Binabaril ni Nash hanggat makakaya ang mga alien at nagduda kung dapat ba niyang i-activate ang kanyang explosives. Pero determinado siyang mabuhay, kaya muling hinugot ang kanyang baril. Pagkatapos hindi na marinig ang anumang ingay, lumabas si Robbie, pero may isang alien na malapit. Samantala, nagulat si Kelly nang makita ang isang silid na puno ng mga tao na nakakadena sa cells, nakikiusap ng tulong. Nang lumingon si Kelly, tinamaan siya ng alien at nawalan. Nang malay, nanaginip siya tungkol sa masayang buhay ng kanyang anak sa Earth, bago biglang kinidnap din ng mga alien ang anak niya. Nang magising si Kelly, nasa isa na siyang cell. Nasa katabing cell si Robbie at kailangan niyang sabihin na hindi nakaligtas ang iba. Pumasok ang mga alien at hinawakan si Kelly sa leeg, itinulak siya sa pader, at dinala sa kakaibang mesa na nakita nila noon, kung saan isinabot siya ng patalikod. Kinuha ng alien ang isang blade at handa nang umatake. Ngunit sa sandaling iyon, nakita nito si Nash na nagtatago sa loob ng mesa. Isang putok sa ulo lang, napatay ni Nash ang nilalang.
Pagkatapos, dumaan ang dalawa sa koridor, pinapatay ang anumang alien na lumalapit. Naabot nila ang cells at binuksan ni Kelly para iligtas ang mga preso. Dumadating pa ang mas maraming halimaw, kaya binaril ni Nash gamit ang laser gun, pinapatumba ang isa-isa. Nang mailabas na lahat ng preso, isinara ng mga sundalo ang pinto at tumakbo kasama si Ravi. Nahabol sila ng mga alien, kaya nagtago ang tatlo sa likod ng pader at nagbukas ng putok. Unti-unti nang nauubos ang bala ng mga tao, kaya itinapon ni Nash ang kanyang belt na may lahat ng granada, at isinara ni Kelly ang pinto para hindi masaktan din sila sa pagsabog. Humiga si Nash sa pinto habang nagdiriwang ng kanilang tagumpay, pero biglang sinaksak ng blade. Pumasok ang leader ng alien, kaya sinabi ni Kelly kay Robbie na tumakbo habang tinutokso ang nilalang para itutok ang atensyon nito sa kanya. Kumuha rin si Kelly ng blade at nakipaglaban sa kalaban, na paulit-ulit siyang tinatamaan. Tinapon pa siya ng alien sa kisame bago ihagis ang kanyang armas, na kailangang iwasan ni Kelly. Pagkatapos, inactivate ng alien ang shield nito para tamaan si Kelly. Pagkatapos ng ilang suntok, kinuha ng alien ang espada at tumakbo patungo kay Kelly. Naghintay ang sundalo hanggang sa tumawid ang halimaw sa pinto at isinara ito, na naharang ang katawan at napatay ito. Makaraan ang ilang segundo, muling nagkita sina Kelly at Robbie, na sobrang natakot para lumabas. Si Kelly ang unang kumilos, at sumunod si Robbie hanggang sa matuklasan nilang nasa Earth na sila, na ngayon ay naging isang wasteland. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.